Sana po ay mapili ang kwento ko at mabigyan nyo ko ng advice para maibalik ang dati naming pagkakaibigan. Tawagin na lang daw natin siyang Jisoo. Siya po ay 31 years old at isang babae. May boyfriend daw si Jisoo na isang byudo dahil namatay daw ang nauna niyang asawa dahil sa leukemia. 2017 daw nung naging sila at 2019 daw nung naisip niyang doon na tumira sa bahay ng boyfriend niya. 3 daw ang anak ng boyfriend ni Jisoo sa kanyang naunang asawa at masaya naman daw ang kanilang naging pagsasama. Ang kinasasama lang daw ng loob ni Jisoo ay palaging sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang na sa lahat daw ng kanyang pwedeng mahalin ay doon pa sa byudo at may anak na. 2 buwan pa lang daw ang kanilang pagsasama ay pumunta daw sa bahay nila yung isa niyang kaibigan, umiiyak at may mga dalang gamit. Nakiusap daw ang kanyang kaibigan na doon muna tumira sa kanila. Okay lang naman daw yun kay Jisoo pero ipinagpaalam niya muna daw ito sa kanyang boyfriend at pumayag naman daw siya. Naging masaya din naman daw yung kanilang pagsasama dahil kahit papano ay gumagaan daw ang loob ng kanyang kaibigan. Pero ilang buwan lang daw ang nakalipas, napapansin daw ni Jisoo na ang kanyang kaibigan ay palaging balisa. Hindi na daw siya masyadong kinakausap at palagi na lang tulala. Ilang beses niya na rin daw nakita na dumuduwal ang kanyang kaibigan habang umiiyak at sinusuntok ang kanyang tiyan. Hanggang sa dumating na daw yung punto na nagpaalam na ang kanyang kaibigan at nagpasalamat naman daw ito sa pagpapatira sa kanya. Pero hindi daw siya tinigilan ni Jisoo hanggat hindi niya sinasabi kung ano talaga ang problema. Dito na daw umamin yung kanyang kaibigan na pinagsamantalahan pala ito ng panganay na anak ng kanyang live-in partner. Natawa na lang daw siya dahil alam niyang hindi kayang gawin yon ng anak ng live-in partner niya. Dahil yung tinutukoy ng kaibigan niya na gumawa nito sa kanya ay kaka 15 years old lang daw. Pero nagbunga daw po ang pangahalay na ginawa sa kanyang kaibigan. At simula daw po nang umalis sa bahay nila ang kanyang kaibigan ay hindi na daw po siya kinausap hanggang sa sumugod daw po sa bahay nila yung tita ng kaibigan niya na galit na galit. Nagkataong pa raw na nandun sa bahay nila ang kanyang live-in partner kaya ang ginawa daw po nito ay dinipensahan at pinagtakpan niya ang kanyang anak. Hanggang sa silang dalawa naman daw ang nag-away at sinabihan daw siya na huwag na magpapatira ng kahit sinong kaibigan sa bahay nila. Gusto daw sana kumprontahin ni Jisoo ang anak ng live-in partner niya pero baka mag-away lang daw silang dalawa. Nakita ko po na may post ng aking kaibigan sa Facebook at ngayon po ay 3 taong gulang na ang anak niya nung June 3. Inad ko po siya sa Facebook gamit ang dami account kasi nakablock na po yung tunay kong FB sa kanya at number. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ako kinakausap at alam ko na masama pa rin ang loob niya sa akin. Ano po bang dapat kong gawin para bumalik ang dati naming pagkakaibigan? Sana po ay mabigyan nyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Kung sinubukan mo na siyang suyuin para magkaayos kayong dalawa pero ayaw niya, siguro wala ka ng ibang dapat gawin. Baka kasi hindi pa siya ready dahil alam naman natin na wala ka namang ginawang masama sa kanya pero baka masama yung loob niya dahil hindi ka tumayo para sa kanya. Doon kasi sa sinabi mo kanina na gusto mo sanang kumprontahin yung anak ng partner mo pero hindi mo nagawa, hindi naman kasi nakita yun ng kaibigan mo. Baka feeling niya hindi mo siya pinaniwalaan. Siguro sa ngayon irespeto mo na lang yung feelings niya. Kung talagang hindi niya pa kayang makipag-usap sa'yo, hayaan mo na lang muna siya. Panahon lang talaga ang makapagsasabi kung talagang maibabalik pa yung dati niyong pagkakaibigan o hindi na.